Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Sabi niya, Colonel Audi Munggaw, active AFP Army. When an active officer makes the supreme sacrifice of his 34 years of service, then the break in the chain of command becomes palpable. Colonel Audi, di kita kilala, pero ang tapang ng ginawa mo. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa sakripisyo. Mag-ingat po kayo at sana maalis sa kapamakan ang inyong pamilya. Kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakiisa. Sana mayroon pa na sumunod sa inyo. Okay? So, binasa ko ang mga comments. Nako, ang unang bumungad sa akin, dalawang retired AFP generals ang nag-comment at nagbigay ng papuri din kay Colonel Munggaw. Una, si General Romeo B. Pukis. Sabi lang niya, mabuhay. Sumunod si General Carlos Kita. Ito, kilala ko ito, si General Carlos Kita. Nakasama ko ito sa trabaho. Class 83. Carry on, sabi niya, Vol Munggaw. You are one of a kind soldier whose love for the Filipino people and country will definitely inspire the men in ranks and the people. Ako, hindi ko inaasahan na darating ang puntong ito na mayroong isang active colonel, army colonel, na mag-withdraw ng support sa Pangulo. Hindi ito basta-basta colonel dahil PMA graduate siya. Nung sinearch ko sa Google, is Colonel Audi Munggaw PMA graduate? Ang sagot, yes. He's a member of PMA class of 1992. Halos lahat ng mga kaklase ni Colonel Munggaw nakaposisyon. Kilala ko yung isa, PMA class 92, division commander sa isang Army Division sa Mindanao. Okay. So, malaking sakripisyo dahil yung 34 years na military service niya, posibleng mauwi sa wala. Ako, medyo kinakabahan ako. Nangangamba ako sa future sa pamilya ni Colonel Audi Munggaw. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya nakatrabaho. Munggaw, wala. But I believe malapit na siyang mag-retire. Siguro may naiwan pa na 2 or 3 years. O baka sobra pa eh. Usually yung mga ganito, kasi 92 siya, no? Baka bata ito eh. Matagal pa baka mag-retire kasi hindi pa siya nakaposisyon. Yung kanyang position sa training command, I'm not sure, hindi pang star position. So, it's a sacrifice. Pamilya niya. Binabantayan ko, minomonitor ko, ano ang official statement ng Armed Forces of the Philippines tungkol ito. Wala pa. Siguro pinag-uusapan pa ng AFP leadership kung ano. But I believe, opinion ko lang ito, pwede siyang kasuhan. At kung kasuhan siya, baka hindi siya makaretire honorably sa serbisyo. Dishonorable, basta I don't know. Baka maharap siya sa court martial, insubordination. Nakalimutan ko na yung aming military justice. Kasi first time na mayroong active
Oh, of course, pangalawa na pala ito. Nung una, Marcos Sr., nung ang mga active soldiers, pinangunahan ni then General Ramos, Colonel Hunasan, nag parang nag-withdraw din ng support dahil wala nilabanan na nila ang Marcos Senior Administration. Ganun ang nangyari noong February of 1986. Malala ko tuloy itong si former Governor Manong Chavit Singson. Sabi niya, sigurado matatanggal sa pwesto si Bongbong Marcos ngayong taon kasi sabi niya, it's been 40 years, yung tatay niya 1986, nasibak siya sa pwesto, natanggal. Oh, so malapit ng Pebrero. Sana may susunod pa, sabi ni Professor Malotikia. Meron pa bang susunod? I'm not sure. But one thing is sure, yung mga mangilan-ilan na nakakausap ko na active members, hindi rin sila maligaya sa nangyayari sa gobyerno ngayon. Kailang hindi nga sila makapagsalita. Kasi iniisip din nila yung pamilya nila, yung career nila. Kaya nga, ulitin ko, believe ako sa tapang nitong si Colonel Audi Mungay. Alam niya na baka ngayon, nagbabalot na yan eh. Wala na siyang ibang asahan pa sa Armed Forces. Itong ginawa niyang ito. Kung may susunod, wala akong maisip. Ulitin ko, may mga nakakausap akong mangilan-ilan nasa active na hindi sila maligaya. Example, tingnan natin yung nangyari sa absentee voting noong May 12 election. Anong boto ng karamihan? Ayaw nilang kandidato ng alyansa. Pinili nilang kandidato ng PDP laban ni Tatay Digong. Doon mo makikita ang sentimento ng mga sa active service. Yung boto nila noong May 12 election. So, antabayanan natin ano ang susunod na mangyari dito kay Colonel Munggaw. Kung may susunod ba sa kanya, wala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among katagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kayong kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero, makaatop na ka unsay mong masulti. Salamat sa diatag ngayon. Nakaatop na yun. Bawa sa yun na usa. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So pat. So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Uwong na lang.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho, basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan, so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tunay. Sige ate, God bless.